po yung sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa bagay. So makikita natin, hindi po lumalabag ang ating Panginoong Kristo sa tunay na karuan ng Diyos, kundi sinutuligsa niya ang sino mang mga taong, kagaya ng indirekta niya mga Hudyo, na naglalabag sa kautusan. Hindi po siya lumalabag. Yung mga tao sa kanyang kapanahonan ang lumalabag at ayun nga nakalagay dito, lumisan at tumakwil sa aral at utos ng Diyos. Siya po, hindi po niya nilisan, hindi po niya tumakwil. At kung mga ito ay tumakwil at lumisan, ang ginagawa po ng ating Panginoong Kristo, muli silang binabalik sa tamang katawan. Maging itong araw ng Sabado. Okay? Sana naging malinaw ito at sana ay maibahagi pa natin ito sa iba't ibang mga lugar upang sa ganun ay maintindihan nila kung ano talaga yung tunay na nangyari at tunay na ginawa ng ating Panginoong Kristo ng kanyang pagkakas. Siya mismo nagsabi, hindi naman ako dumating upang sirain ang kautusan ng mga propeta eh. Dumating ako para ito, tuloparin at para ito dinapit. Tingnan niyo, Matthew chapter 5 po yun. Tingnan niyo sa akin. Maliwanag po, sinabi ng ating Panginoong Kristo, hindi po siya magagawa ng bagong aral. At hindi niya po lalabagin ang dating aral. Kundi ito po ay naganap. Tingnan niyo pa sabi po dito sa Matthew chapter 5 verse 17, huwag ninyong isipin. Ibig sabihin, huwag ninyong ilagay sa utok ninyo. Okay? Huwag ninyong isipin, ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Di ba yan inaaral sa atin? Dumating si Kristo para sirain na yan, baguhin na, alisin na. Di ba? Pero sabi ng ating Panginoong Kristo, huwag naman. Huwag niyong isipin. Bakit sinasabi ng ating Panginoon, huwag niyong isipin? Kasi alam ng ating Panginoong Kristo, kasi nakakabasa siya ng isipan, na andun sa kanilang kaisipan. Na kapag dumating ang Kristo, babaguhin ang lahat. Pero siya mismo nasabi, huwag niyong isipin. Ang purpose ng aking pagparito ay sirain ang kautusan ng mga propeta. Ang tunay na dahilan kung bakit ako naparito, sabi niya, ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang nakukuha niyo? Yun talaga ang purpose ng ating Panginoong Kristo eh. Wala siyang sisirain sa kautusan at sa mga propeta. Wala siyang lalabagin. Ang sabi niya, ito ay aking gaganapin at aking tutuparin. Kung ito ang ginagawa ng ating Panginoong Kristo at nagkakaroon siya ng problema sa mga ito, sino ngayon ang lumalabag at sumisira sa tunay na katuruan? Ang mga taong ito na kung saan naaralan sila ng mga taong ito na ang mga grupo ng pananampalatayang ito ay nabuo lang 400 years of silence at hindi galing dito ang kanila. Okay? Kaya nagkaroon ng conflict itong dalawang ito. Si Jesus at ang mga Hudyo. Dahil isa sa kanila ang nagmali ng aral ng Diyos. At naniniwala ko, hindi ito si Jesus. Nawa natin yan? Kung nagkaroon tayo ng magkaibang pananaw, may mali sa atin. Nawa natin yan? Kung magkaiba kami ni Brother Imon, posibleng ako ang mali, siya ang tama. O siya ang tama, ako ang mali. At posibleng, dahil nagdalawa kami ng pananaw, posibleng pareho kaming mali. Hindi namin pwedeng sabihin pareho kaming tama, dahil lalabas na pareho kaming may tama. Hindi pwedeng pareho, dalawa yung katotohanan eh. Isa doon ang katotohanan. At dito sa dalawang ito na magkaiba ng tinuturo katotohanan, isa lang ang merong daladala ng katotohanan. At naniniwala ko, hindi ito ang may dala ng katotohanan, kundi ang ating Panginoon.
Okay, so malinaw siguro yan at sana po ay nakatulong ito na maliwanagan natin ang tunay na katuruan ng banal na salita tungkol sa araw ng Sabat.